dito, kailangan bukas tayo. Ups. Bukas ang mata, bukas ang tenga, bukas ang bibig, bukas ang puso. Sana ba yun? Higit sa lahat, bukas ang isip. Excuse me, bro. Alam mo, sa dinabi-dami ng manghuhula, makata, pilosopo, hindi pa rin natin ma-explain kung bakit maraming magulo. Makulit, Pasaway. walang disiplina at aanga-anga ang marami. Ano ba hinahanap mo kasi? Medyas ko kagabi. Ay nako, isip, kulang sa isip. Nag-iisip pa ba ang mga tao? O nakasalalay na lang sila sa dyaryo, sa radyo, TV, sa walang kwentang social media na yan. Idinidikta na lang ang dapat. Diyos ko, puro chismis. Tweet ng tweet. Nakakabuhi-tweet! Diyos mio! Te, ako ba kausap mo? Hindi! Parang may niluluto. Heto ang niluluto dito. Utak ng Pinoy. Slightly used. Walang gasgas. Sobrang kinis. Utak ng Pinoy. Murang-mura. Hindi gamit kaya lutong-luto ka. Dito sa Bara-Bara! Anything goes! Isipan ay huwag isara. Bara-bara, bara-bara, tanggalin ang mga bara. Bara-bara, bara-bara, isipan ay huwag isara. Bara-bara, bara-bara, tanggalin ang mga bara. Bara-bara, bara-bara, isipan ay huwag isara. Bara-bara. Alam mo, sabi ng isang napakasikat na makata at manunulat, responsibility to yourself means refusing to let others do your thinking, talking, and naming for you. It means learning to respect and using your own brains and instincts. Hence, grappling with hard work. Okay. Teka. Please explain, Kel. So, ang ibig mong sabihin dyan ay... Well, simple lang ganito, ah. Huwag na huwag mong hahayaan o ipaubaya sa iba ang mag-isip para sa'yo. So in other words, think for yourself. At huwag na huwag mo ring hahayaan ng iba na magsalita para sa'yo. Tama, kasi responsibilidad mong magtanong, mag-isip, bago magpasya. Siyempre, respetuhin mo ang sarili mong pananaw. Kasi hindi ka naman bobo, di ba? So, bakit ka pa magpapadikta sa iba? Ang Bara-Bara, Anything Goes ay isang show para sa mga Pinoy na may kritikal na pag-iisip. Tama, at maya-maya nga, we'll talk about the days of martial law. Doon tayo magsisimula. At sa usapan, makikita natin na bagamat matagal nang wala ang martial rule, meron pa rin dumidikta sa mga sarili nating desisyon. Matagal na rin natin siyang pinapapasok sa ating sariling mga bahay. Sino kaya siya? Tanggalin ang mga bara. Ang pag-iisip ang isara. Bara-bara. Bago natin pag-usapan ang ating main topic, heto muna ang mga balitang nakalap ng Bara-Bara team. Mga balitang paulit-ulit na nadidinig araw-araw at sawang-sawa na ang mga tao. News ko, Day. Nakakainis na talaga! News ko po! Ang balitang dedicated sa mga pro-democracy,
pro-constitution, pro-justice, at higit sa lahat, mga pro-reklamo. At reklamo na lang ng reklamo, heto ang... Nakaka-news! At umpisahan na natin ang ulat ng ating beat reporter, Miggy. Pasok! Kel, nasa loob na ako. Kanina pa ako pumasok. Where are you, Mickey? Nandito lang ako sa loob. Saan? Dito, oh. Mickey, wala ka sa labas. Mainit sa labas. Ay, nako. Excuse me po, parang sinaniban ako dun Turnover na po tayo sa ating Bara-Bara team dito sa studio at pakinggan natin ang mga dinadaing at kinaiinisan ng mga ordinaryong tao. Ano kaya ang dinadaing ng tao? What's up? In Tagalog, anong nasa taas? What's up? Okay, umpisahan natin kay James. Ayun, sakto. Ito pala yung ating bagong news head. Head ng news, si Sir Alcohol. Pakilala ko kayo sa isa. Ito si Mickey, ito si James, ito si Kat, si Nikki, si Renzi, ito si Phoebe. Hi, sir. Hi! Sir, ba't ba kayo na nagmamadali? Kasi nakain mo ka ng glutathione with vitamin E. Kaya glutae. Okay, I guess umpisahan na lang natin yung diskusyon. Oh, James. Ay, manager, may nadaanan ako na school. Nag-earthquake drill. Naalala ko tuloy yung dati, naalala niyo yung earthquake drill dati, yung sa Metro Manila White, yung ginawa ng MMDA. Tapos nilagyan pa nila ng hashtag shake drill. Diba nilagyan pa ng hashtag? Paano makakatuloy yung hashtag na yon sa tunay na buhay? Paano pag lumindol na talaga? Anong sasabihin nila? Mga kababayan, trending na po ngayon ang hashtag mamamatay na ako, natatagan ako ng pader, hindi ako makahinga, help. True, puro hashtags tayo ngayon, no? Parang kahit anong gawin mo, puro hashtag na lang. Like, kagaya ngayon, yung sa Aldab Nation at saka sa Pastillas Girl. Speaking of social media, parang punong-puno tayo, hindi ba nakaka-e-news yun? Sobrang Nako, baka... Sa Aldab... Pero, in fairness bigla bawi. Nakaka-entertain naman both Aldab Nation at saka ang Pastillas Girl, di ba? Huwag na natin, PTV4 tayo eh. Oo nga, tama. Dito na tayo sa Bara-Bara. Saka mahirap nang awayin tayo, baka sabihin, naiinggit lang tayo sa kanila. Pero in fairness, ano naman, both entertaining naman sila, di ba? Ang inaabangan ko lang talaga sa Aldab tsaka sa Pastillas ay yung si Yaya Dab ay kumain ng pastillas. Maaaring mangyari yun in the near future, no? So, pwede yun. Ako, Diyos ko. Okay yun. Maganda yun. At si Pastillas Girl, mag-dub, di ba? Yan ang mas magandang mangyari. Nagpalit pala sila. Sila, exchange. Ginagawa. Medyo mahirap yung ganyan so sino pang meron ditong nakaka-news? Si Miggy. Vicky, anong naka-e-news mo? Tol, hindi niyo ba napansin to? 21st century na at nagtatay pa rin yung mga ballpen natin. Cowboy. Diba? Ballpen naman Bakit tayo na lang? ngayon. Lalagay ko dito. Oh, shucks. Merong tagas stain. na. May tagas na. Wala na, puting polo. Ako, dilema ko nung high school yun, tsaka nung grade school eh. Medyo outdated na yung topic niyo kasi wala na masyadong nagbo-ballpen ngayon. Puro stylus? Stylus, May okay. iPad. Stylus! Sa palit tayo doon. Or litrato, or touchscreen. Yeah. Bagay, ako dati nung college eh. Uso pa dati ng mga Nokia 3650. Pipicture ako na lang 5110 naman. Nabara ka ni Phoebe. High school yun. Nabara-bara ka ni Teka lang. Di ba 3010, ngayon? sige ba? Paano na ngayon ang mga estudyante? Yeah, like, ang dami ko nakikita ng mga hashtag, mga lesson. Tapos hindi na kumokopya kasi pipicturean na lang nila yung blackboard. Grabe. Ganun na ang note-taking nila. Napakasarap. Parang napaka-efficient. Samantalang dati hindi ka pwedeng umuwi pag di mo pa nakokopya lahat na nasa board. Nalala mo yun? Totoo. Kaya parati ako huling umuwi nun eh. Iba na rin kasi panahon ngayon eh. Technology kasi din eh, no? So, baliwala na ngayon pag sinabi nilang the pen is mightier than the sword. Hindi na, wala na. Sina, hindi na. Parang ano, Sorry, Kaya Dr. Rizal. picture ng phone niya. The smartphone is smarter. Than yung May mind. pa rin talaga. Di feeling ko dahil ngayon puro cellphones na or iPads na yung dala-dala ng mga estudyante, kawawa rin naman yung mga ballpen brands. Yung naisip ko, naging concern ko, naawa ko sa kanila kasi baka wala na nga din masyado talagang gumagamit ng ballpens, I guess diba? it makes sense, di ba? Sinong kasama mong kumanta? Sinong kasama mong magsulat? Hindi na si Panda. Well,
Oh, di ba? Smartphone na. Parang pang pirma na lang ng cheque yung ano, or mga contract, ganyan. Kasi kahit pag bumili ka sa shop ngayon, electronic na rin yung pirma mo sa card eh. Nakasubok na ba kayo nun? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Baka wala kang card. Wala. Wala nga. Talaga, bara-bara tayo ni Phoebe. Nabara ka ni Si Phoebe. Miggy. Pero paano yun? Kunyari, may kukunin kang number, di ba? Tapos, wala kang cellphone. Anong pansusulat mo? Lupa? Teka. Teka. Wala kang cellphone. Wala kang cellphone. Nalobat. 21st century na ngayon, wala ka pang cellphone? Nalobat. O sige, 3650 nalobat. ka nga eh. 3650. Oh, nalobat. Parang ganun. Memorizing ito na lang, ito na lang. Paano pag may nanghingi sa ating autograph? Wala, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari. Bihira na lang. Nakasa ka bang- Bihira na lang din. Walang cellphone, paano ka maliligtas pag nagkaroon ng earthquake? Full circle. Okay, para may iba. Sige, go. Sinasabi nila, ang mga Pinoy daw na pelikula, kinokopya lang daw yung mga storya sa foreign na pelikula. Okay? Para sa akin, okay lang yun. Kasi ang mga Pinoy na pirates, kinokopya din naman ang foreign na pelikula. So, ang nangyayari ngayon, wala nang originality lahat. Nagkokopyahan na lang talaga sila. Kokopyahan talaga sila. It goes full circle na ngayon. Well, in fairness, kung kukopya ka naman ng magandang idea, edi at least maganda yung idea na kalalabasan ng movie. Oo. Kesa naman love triangle na naman sa mistisa sa kayong The main. usual stories, The no? usual stories, mga ganong Sino klase. dito nakapanood na ng General Luna? Ako. Kaya ang ganda ng movie. Naku Alam mo, naman. ang mga Pinoy, kaya palang humugot sa sariling kultura at history na kayang gumawa ng ganong kagandang pelikula. Oo, tsaka kung sa mga hindi pa nakakanood ng General Luna, ibabariling ko kayo sa mukha. Tatalsik. Sobra ka naman! Magkakapula ka. Ako naman, what I love about the movie is yung originality, tsaka yung history ng Pilipinas. Na makikita natin kung paano talaga ipinaglaban yung kalayaan natin, gano'n. Parang nag-aano ng natin, ng pagiging Pilipino. Parang nasasariwa niya ulit yung Ako, ang kailangan gusto ko natin sa i-Pilipino. pelikulang General Luna is pagkatapos may teaser pa. Diba? Sobrang enjoy ako doon. Kay General General Gregorio del Pilar. Tapos magkakaroon daw ng whole Marvel thing. parang Marvel Universe ngayon. So ngayon, ang mangyayari sa dulo, yung mga Kastila, pag sumugod sila kay Lapu-Lapu, bilang mag-time travel sila doon. Tapos lalabanan nila yung mga Kastila. Diba? story mo ata yun. Hindi, totoo to. Dumating si Nick Fury, Andun ka ata nakita kita bumukas yung portal, tapos sumugod sila. Kaya natalo nila Lapu-Lapu si, kasi may mga baril si General Luna eh. Pero huwag nyo kasi kalimutan na kahit maganda yung movie, fictional history pa rin siya. Baka kasi ngayon, pinakampanya ng tanggalin sa listahan ng bayani si Presidente Aguinaldo, baka gusto nyo munang basahin yung history books bago nyo Well, sabihin. yun naman ang pinaka-importante. Yung sa akin lang ngayon sa General Luna, lahat na nakanood, automatic nagiging historian agad sila eh. Pansinin niyo yun? Sa social media, lahat, ay, ganyan, si ganyan. Naglabas sa lahat ng chismis, lahat yung historian. Ang dami nila sinasabi, no? Pero ito, pinag-uusapan natin ngayon, tapos national TV pa. Nakalimutan natin gawin ng hashtag spoiler alert. Dapat yung Pasensya na sa mga hindi pa nakakapanood ng General Luna. Oo, dahil pag di, And it's dahil about di pa time kayo na nakanood, panoorin nila ang General Luna. Teka lang, babariling ko sila sa mukha. hindi mo ba alam kung ano mangyari sa General Luna? Oo nga. Medyo spoiled ka na. Dapat yung Dahil mga sa sinigang- Hekasi. Dapat yung mga sinigang books ngayon, lagyan nila ng hashtag spoiler alert eh. Dahil sa mga... Dapat di mo sinabi yung Mid-credits. Pinoy na ako ng civic eh. Pero feeling ko, lahat naman na nakapanood nun, parang wala akong kilala na hindi pa nakakapanood nun. May mga kilala. Ako Mga din. kilala ako. And Ako. I think kailangan nilang panoorin. May kilala ako, Nakaka-inspire mga yun. hindi pa mga kamag-anak ni Aguinaldo. Mga taga-kawit! Kung ayaw na panoorin yun. Okay, so ganito. Yan, nagbalita na kayo lahat. May isa pang kulang ng balita dito. Medyo kailangan... Ay, hindi, sige, ito na lang. Hindi naman siya sobrang balita, pero magsasabi lang ako ng aking hinaing. O yung nangyari sa akin kanina. Actually, chichismisan ko lang kayo na nangyari sa akin kanina. Hindi kasi, bilang sobrang ako sa social media, Facebook, Instagram, Twitter, lahat yan, meron ako, sobrang active ako. Siyempre, hindi mawawala sa akin, or siguro, makaka-relate yung ibang viewers sa mga mahilig mag-Instagram or Facebook is, mahilig sila mag-post ng selfie.
Mahilig ba kayo mag-post ng selfie? Oo naman. Oh my God, guilty. Di ba? Never. Ganun talaga ang mga model. Never. Tulad ko. Feeling ko siya, lagi siyang, anyway, ayun na nga, so, nag-post na naman ako ng selfie kasi ugali ko yun everyday. Selfie galore, ganyan. Selfie, ganyan, with matching quotes. So may quote every Quote ka second. talaga. Nako, so, may isang, hindi ko siya sobrang close na friend, pero parang random person from Instagram na nag-comment. Hindi siya yung direct message man lang, talagang comment na, te, parang sobrang naman natin kaka-selfie mo everyday, hindi ka ba nagsasawa sa mukha mo, ganyan. So parang, nag-reflect din ako. Sabi ko, masama nga ba na parang everyday, nagpo-post ka ng sarili mong mukha, kasi yun nga, parang sinasabi niya na, ang dami nang naiinis sa'yo, ganyan. Okay, alam mo yung take ko on social media, it's medyo superficial na medyo fake yung dating. Kasi sige, ano ba pinopost mo? Kung ano yung kinakain mo? Steak. O sige, araw-araw ba nagsisteak ka? Hindi. Pero once na mag-post ka na ganun, ipinapakita mo sa tao na parang, oh, this is my lifestyle. I eat steak all the time. I look like this when I wake up. So, nakaka-depress siya sa kung kunwari, celebrity yung fino-follow mo, to think na it's all glamour, comes with their industry. But on social media, masyadong nag-glamorize and na-emphasize yung mga ganun. Yeah. Pero sino bang may kasalanan doon? Yung mga users ba? Or yung mismong social media? Kasi yun yung gusto nilang mangyari, di ba? To share your life. And dahil yung social media is public, medyo perennial na for the users to glamorize their life. Yun na nga, may pressure eh. May pressure. Diba kasi tinatawag nga siyang mapanghusgang mundo ng social media. May pressure. Alam mo, I agree. But on the other hand, parang for me, okay lang din na magganon tayo. Whatever na makakapagpasaya sa'yo. And I think, yun yung other side of social media naman. Kasi parang it makes you feel happy pag nag-post ka about whatever you na kinain mo or yung look mo for the day, your outfit of the day. So, I think may good and bad side ang social media. Buti nga nawala na nga yung mga nagpo-post ng mga pagkain lang eh. Diba? Dati ang dami nun sa Instagram eh. Food porn. Food porn. Siguro ayun yung mga yung mga nag-picture ng mga pagkain, yun yung mga pangit na nadi-disappoint sa selfie nila. Kasi kasi gusto ko makakita ng mga nagsiselfie ng ganyan. Tapos yung behind the scenes makikita mo nasa mall ka tapos nagsiselfie siyang ganyan. Tapos pagkita niya yung resulta, ay disappointed. Kasi ganito yan. Ay naku, pagkain na nga lang. Mga lalaki, ito, mga lalaki to tayo dito. Yung mga babae, magaling na yung mag-selfie. So kailangan natin ng tutorial ng paano mag-selfie ang lalaki. So ganito simple yan. Kunin mo yung cellphone mo, kung lalaki ako, kunin mo yung cellphone mo, tapos ibaba mo ng konti. Tapos? Tapos ibaba mo pa ng konti. Tapos ibaba mo pa hanggang mabalik mo sa bulsa mo. Kasi kung lalaki ka, dapat hindi ka nagsa-selfie. So, ano ibig sabihin kapag ang lalaki ay nag-selfie or mahilig mag-selfie? Sa ibang usapan na lang siguro. Okay? Okay, thank you very much guys sa iyong nakaka-in-news at na-in-news talaga kami dyan. Para mo po sa mga nanonood sa bahay, before we wrap this up, pwede rin po kayo sumali sa aming discussion by sending us your own nakaka-in-news. Please follow our Bara-Bara social media accounts. And this has been Nakaka-in-news! Yay! Bara-Bara, palakpakan naman ulit! Welcome sa mic test. At gusto ko lang pag-usapan ngayon yung social media. Yan. Sino ba yung mga Facebook dito? Palakpakan nga, may mga Facebook. Instagram, palakpakan. Alam nyo, ayoko na ng Instagram, ayoko na ng Facebook kasi feeling ko parang panggwapo at magaganda lang yung mga yan. Kasi parang ang hirap magkaroon ng like sa Facebook pag hindi ka maganda, hindi ka gwapo eh. Kasi kailangan, kung gusto mo magkaroon ng like sa Facebook, kung hindi ka maganda, hindi ka gwapo, kailangan ng post mo, achievement sa buhay. Kailangan pumasa ka ng bar, no? Gumraduate ka ng law, tapos magpropose sa'yo yung boyfriend mo, sabi, post mo sa Facebook, oh, my boyfriend proposed to me, 2 likes. Yung isa doon, ikaw pa. Samantalang yung mga magaganda, isang post lang ng, good morning everyone, 700 likes. Ang ayaw ko sa Facebook, yung mga nagpo-post ng selfie. Yan, di ba? May mga mahilig ba mag-post ng selfie dito? Wala. Galit ako sa inyo. Kasi yung mga nagpo-post ng selfie, di ba, mukha lang ang kita, tapos maglalagay pa sila ng caption na wala ka kinakinalaman doon sa mukha nila. Di ba, maglalagay sila ng, feeding the dog.
Doing my thesis. Di ba? Touchdown Cebu. Asan yung Cebu dyan? Tapos may isa pang, maglalagay pa sila ng caption di ba? Ng quotes, no? Di ba? For God so loved the world. Blessed Sunday to all. Tapos may maglalagay pa ng just woke up. Okay lang sana kung maganda kayo, nag-post ka ng just woke up. Kung maganda ka, nag-post ka ng just woke up, like ang makukuha mo. Pero pag pangit ka, nag-post ka ng just woke up, comment ang makukuha mo. Just woke up, tulog ka ulit. Tapos meron ako nakita, umuulan, bumabagyo, may nag-post ng gano'n, sabi, flooding in the house. Sabi ko, flooding in the house ako magulang no, sinabunutan ko yun Sabi ko, flooding in the house na, kanina pa nagpa-flooding in the house, selfie ka pa ng selfie dyan. Sabi, nasa bunutan. Blessed Sunday to all. Thank you very much, Bara-Bara. Yeah! Sa mga nagsiselfie dyan, just woke up, tulog kayo ulit. Ang isang tao, sinasabi natin, ay produkto ng kanyang pinagmulan. Nandiyan ang impluwensya ng mga magulang at mga nakakatanda. Impluwensya ng kanyang reliyon, edukasyon, kamag-aral, barkada at kaibigan. Kung isa kang magulang, hindi mo papayagang may manghimasok sa iyong pamamahay upang impluwensyahan ang pamilya mo. Kaso, halos lahat tayo nagpabaya. May nanghimasok na sa ating tahanan at todo-todo ang pag-iimpluwensya sa ating pamilya. Sino ba itong naghimasok sa ating tahanan? Sino pa ba kundi ang media, ang radyo, dyaryo, ang makulit na TV, at ngayon, ang maimpluwensyang social media. Sa ating magiging diskusyon tungkol sa media, kailangan nating balikan ang madilim na panahon ng ating kasaysayan. Ang buwisit at pahamak na martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 1081 noong September 21, 1972, opisyal na idineklara ni President Ferdinand Marcos ang martial law o batas militar. Ang panahon kung saan hindi uso ang civil rights at burado sa konstitusyon ang freedom of speech at maging freedom of the press. Noong martial law ay pinatay ang industriya ng malayang pamamahayag. Halos lahat ng media organizations ay ipinasara. Maraming publishers, editors, kolumnista, broadcaster at reporter ang inaresto. Lahat ng istorya, impormasyon ay dapat galing sa gobyerno. Nababalot ang airwaves ng good news at positive stories. Hindi kasi pwedeng isa publiko ang kritisismo. Main source ng balita, press release mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Konting rewarding lang, pwede nang i-publish o i-ere. Boring ang sistema, hindi nakaka-excite para sa mga mamamahayag, kaya marami ang mas pinili na lang na tumambay sa bahay. Hindi rin uso ang ambush interview. Dapat magpaset ka ng appointment. Sila ang media ng martial law, ang mga inapi, hinamak at ginawang puppet. Pero nagbago na ang panahon. Martial law no more. Pero nagbago na rin ba ang media? Nagbago na nga ba ang media? Ang dati bang inaapi ng rehimeng Marcos ay inaapi pa rin? O baka naman sila na ang nangaapi? So, nakita natin ang video. Anong nararamdaman nyo sa pagpanood nyo? Siguro start ko yan with, di ba, dekada 70 yan. So, I think wala pang buhay sa atin that time. And yung story, nakuha natin lahat from our parents, right? So, ano ba naalala natin during this time? Ako, I think naalala ko madaming nawala o namatay na mga reporters. And totoo bang may freedom of speech ba tayo during that time? I think wala, di ba? Dahil lahat nanggagaling lahat sa government. During that time, naalala ko din ang curfew. Ang curfew is 11 or 12 ata. And that time, hinuhuli daw and kinukulong for a while. For 24 hours, yun ang balita. Ay, yun ang naalala ko based stories ng parents ko. Well, ang akin parang sa pagkakaintindi ko sa mga stories and everything, parang kamay na bakal, yun yung term doon. Yung ginamit nung time na yun, which is nakakatakot and very, very depressing siya. Hindi lang sa kung sino naka-experience noon, kundi sa, pag ako naririnig ko yung stories sa
martial law or kapag nakakabasa ako ng article, sobrang masakit siya sa dibdib. Kasi lalo na, di ba sa media nga, parang kami na bakal yung ginagamit ng government, so hindi sila pwedeng mag-release ng articles ng basta-basta. Tapos may mga konting tao na ginagawa yun, ibig sabihin yun yung mga matatapang. Kasi may mga nabasa ako, may mga students daw, na parang gumagawa sila ng article against dun sa government. Talagang ang gagawin is dudukutin sila, parang kukuryentahin pa nga sa loob ng kulungan, ito torture, hindi pa siya yung biglang papatay na lang eh. Parang ito torture pa, which is, I think, mas mahirap and mas masakit. And to think, ito pa, mga bata pa yun, mga college student, may high school student pa nga akong narinig na pinatay nila. So parang ang sakit, di ba? Hindi sa wala akong pakialam, wala akong nararamdaman. Kasi, totoo naman, di ba, parang hindi naman tayo nabuhay doon. Hindi naman tayo, never naman tayong naka-experience ng mga ganun ngayon dahil may freedom of speech na. Eh, hindi ko rin masisisi yung ibang mga tao pag nababasa ko sa social media. Sabi nila, ay, sana martial law na lang para disiplinado yung mga tao, ganyan-ganyan. Kaya ako, naguguluhan tuloy ako kung kung okay ba yung martial law dati o hindi. Pero, base nga doon sa mga kwento ng mga magulang, parang mahirap talaga. Kaya, pero ngayon, parang umaabuso naman yung freedom of speech na tinatawag. Di ba? Lalo na sa social media, dumadami yung cyberbullying. Tapos sinasabi nila, freedom of speech naman yun eh. Yes, Miggy. Sa akin rin, di rin ako nabuhay ng 70s. I think lahat tayo. Well, dito except si Kel. Nasa EDSA 1 ako. Except si Kel. Nasa EDSA 1 ako. 2.5 years old ako. Ako sa akin ngayon, hindi ko rin sila nararamdaman. Ano ba yung feeling ng martial law dati? Una, na-confuse pa ako noon na sa school, ito tinuturo ng martial law. Pero pagdating sa bahay, ang martial law daw, ganito ang buhay, talagang disiplinado. Which is dati nakikipag-away pa ako sa teacher ko noon na ang martial law mas nakabuti noon. Mas disiplinado tao, takot sa maganda ekonomiya. Ekonomiya. Ewan ko, yung sinasabi lang dollar dati is halos pantay sa peso. So ngayon, kung i-apply nga ang martial law, lalo sa mga nangyayaring krimen ngayon, rape dito, hold up doon, I think mawawala yun pag meron ngayon kung dati. Zero crime rate daw eh. Paano ko sinabing martial law? Sige, martial law. Pag sinabi mo yung martial law ngayon, damay ang Facebook, bawal mag-Facebook. Never, bawal talaga. Kasi, sakit. Ano yun? Gugustuhin mo pa rin mag-martial law? Martial law. Well, parang di na ako makakita ng nude pics. Wow! Priorities, That escalated quickly. Okay, that escalated quickly. Yeah, I think we're just thinking about, syempre may sacrifices. Kung kunwari, ang kapalit nun is like more discipline, mas magiging maayos yung takbo ng bansa. But then sa ibang countries naman, like China, they don't have Facebook. Buhay sila. And sa Thailand, so, yung monarchy nila doon, if you point, kasi nakapunta na ako doon, if you point at the picture of the king, even if you just point, huli ka. So, OA talaga yung disiplina doon na dito, feeling ko, wala kasi tayong takot sa police enforcer eh. Pag MMDA, kapag nahuli ka, bigyan mo ng I think in short, wala tayong disiplina. Aminin na natin. Imagine nyo na lang kung ano yung pag may martial law ngayon. Kailangan lahat ng tweet mo may hashtag Alam mo, okay martial naman law. ang martial law in some way. Kaya lang, I think, naabuso masyado. Naging inhumane na yung humanity ba masyadong na Yun nga yung problema. Kasi, syempre sabihin natin, mababa ang crime rate. Pero yung krimen nangyayari sa loob ng interrogation cell. Yung krimen, hindi na uulat kasi pag inulat mo, mawawala ka na lang. So, ang dali sabihin Ang dali sabihin na mas disiplinado noon, ang dali sabihin yon kasi hindi natin pinagdadaanan yon. At okay lang sa atin yon hanggat sa atin mangyari yun. Ito lang yung takeaway ko dyan. Kasi siyempre, wala man ako sa martial law dati. Kasi bata ako, hindi ko tulad ni Kel. Pero, ito. Except Kel. Ang takeaway ko dyan is ganito. Dati, merong martial law, fine, may aspeto ng Pilipinas na maganda. Maganda yung trade natin, maganda yung ekonomiya natin, peso to dollar, disiplina maganda, 'di ba? Tapos pero merong abuse, 'di ba, ng kung sino man nagpapalakad ng martial law. Ngayon wala tayong martial law.
empowered ang freedom of speech, empowered ang media. Tapos ngayon naman, feeling ko, yung media naman, nagkakaroon naman ng abuse. Parang hindi ko alam kung cause and effect ba yan dahil deprive yung media dati at ngayon pinakawalan natin kaya nagwawala tayo ngayon sa media and social media and TV and whatever. Or talaga bang ganyan ang Pilipino? Wala tayong disiplina. We don't do anything in moderation. 'Di ba? Kahit anong mangyari kay Marshall Luman or meron tayong malupit na democracy, hindi tayo umuunlad eh. 'Di ba? So, hindi ko alam kung paano pa tayo matututo from the past. Or paano tayo matututo sa nangyayari ngayon. Diba? Pero there's something that needs to be done and I don't think nasa pagpapalakad lang ng gobyerno. It's not that simple na mag-martial law tayo ulit or palitan natin yung gobyerno ulit. I think sa lahat niya ng Pilipino dapat mag-start and change. Feeling ko may Both sides. Kailangan cooperative din ang mga Pilipino. Hindi lang solely from gobyerno, ganun. I think dapat mag-work together para Kaya ang may kasabihan, bayan o sarili. Sasabihin ko sana yun. Ang problema is tayong mga sarili, which is, I think, totoo naman. Yeah. Hindi natin maipagkakailayo na may problema talaga rin tayo, hindi lang yung government or hindi lang kung sino yung namumuno sa atin ngayon. Pero may point yung si Red, yung tungkol sa media. Parang yung media na yun ngayon yung nagiging diktador sa atin. Siya na yung nagdidikta kung ano ba yung papanoorin mo. Okay, panoorin mo sa gabi, teleserye. Panoorin mo sa hapon, noontime show. Panoorin mo sa balita, mga patayan. Di ba lahat, mapapansin mo ngayon yung mga news, lahat ng tricycle, bumangga, patay! Jeep, bumangga sa tricycle, patay din! Binarel! I think grabe ang influence na ng media talaga ngayon sa tao. Yeah, because you know what we are? We are a starstruck country. So kung ano yung sinasabi ng artista, kung ano yung sasabihin sa TV, sa radyo, totoo. Masyado tayo nag-rely, especially the younger generation. So, kaya kailangan mag-isip. Yun na nga, kasi ang dali-dali, diba? Ang dali ngayon, lalo na may Twitter account ka, pwede kang magparatang kahit kanino. At since hindi naman nila alam kung sino ka talaga dahil nakatago ka nga sa peking Twitter name, abay, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga, wala ng consequence. Kasi hindi naman ibig sabihin freedom of speech is freedom from consequence. Pag may sinabi kang mali, abay, kailangang itama. Yeah, but the anonymity of social media gives you the escape from consequences of whatever freedom you of say. speech daw Hit and kasi run yan ka dun eh. Kumbaga ganun, di ba? Sabihin nila, pag nag-comment ka dun sa isang selfie, sabihin, pangit ka, ay, freedom of speech naman to, bakit mo I think kailangan maging wais ka. Isip-isip muna bago ka maniwala. Tsaka ngayon, do your research, not only sa social media talaga na. Yes, Miggy. Ang Pilipinas ngayon tumatakbo sa 3 letra. Ano yan? PBA. Politika, basketball, artista. Totoo. Tama. Totoo yan. Galing ni Miggy. Patayo ko dyan. And most especially, artista. No. Diba? Kaya masarap ang As sinabi ni Phoebe, yung starstruck content. Starstruck ngayon, basketball, gilas. Lahat nagpapatay ngayon. Influensya ulit yan eh. Like parang kunwari, di ba yung media ngayon medyo powerful. Galing sila sa media na suppressed. Kung isipin mo like way back, di ba? 300 years tayo nasa Spain. 300 years in the convent. Tapos 50 years in Hollywood yung American occupation. So talagang galing ka talaga sa bagay na repress ka, bilang i-expose ka to all these wonders ng, pelikula, parang nakawala. Ng mga diba? Kaya tuwan-tuwa tayo hanggang ngayon doon. Kasi naging solusyon siya sa isang paghihirap natin. I can draw from what you're saying na parang na-repress ang media. It's like women's rights. Matagal ng mga babae na hindi nabigyan ng sapat na sweldo, hindi pantay sa lalaki, hindi pwede mag-aral. So parang ngayon na mas nagiging equal na sa lalaki, mas na yung mga women's rights, mas na-empower tayo. Yeah. So to the point na nagiging feminist na masyado. Super feminist naman yan. Feminazi, kumbaga. Yes. So I think that's what's happening din sa media. Galing mo, Red. Siyempre. Palakpakan din natin si Red, saludo ko. Palakpakan din natin si Red Slow Clap. Since red ang suot ni Phoebe. Sige, dahil medyo mainit pa ang talakayan, magbabalik kami dito sa Baka Baka. Tanggalin ang mga para.
Bara Bara is very honored to have as a guest former student activist during the 70s. He is here to recount his experience fighting the Batas Militar of martial law. We have no other than the honorable representative of the 4 districts of Batangas, Congressman Manik Manaog. Ay. Magandang gabi. Ay, magandang gabi sa iyo. Welcome po sa Bara Bara, Congressman. Opo, ako po ay this is your Congressman Manik Manaog at your self-service. Ako po ay taga-Balayan, Batangas, kung saan napakasarap ng bagoong balayan, pero napakadumi naman ng lintik na dagat na iyan. This is Congressman Juan Antonio Laurel Ibiste Apasible Barbon, Manik Manaog, Vilma Santos Recto, and I did it my way. Ay Partido Lakas Tama po ang aking partido at Aldab Nation Bloc. Yeah. Ayan. Ayo, paano po ba kayo naging student activist? It became the year. Nagkita kami ng barkada doon sa Mindiola. Akala ko ay manunood lang kami ng sini sa Recto Nang putya, Battle of Mindiola na pala yung napuntahan ko. Kaya pala pagkakadaming pigoy. Ano ba ang pigoy? Alam mo? Pulis yun, pulis. Better known as the Metrocom Ine! Metrocom Ine! Yun. Naku, ano po, hindi po kayo natakot no, nung rally, ganyan? Well, ganda rin naman yun. Harapan ng mga rallyista at saka Metrocom. Siyempre, nagigiraan doon. Parang alon ng mga tao, parang alon na gayon, pagayon. Yung pagayon, nakadapang pa-baby wave. Pero nakadapa. Tapos yun, tagaktak ang pawis ko. Murahan sila doon, tulakan. Ang mga tao ay tulaka talagang, nako, ayun. Tapos iyon, pumutok. Pumutok? Oo, pumutok ang pimple ko din sa ilong. Dahil sa tension, hinug na Kaya ayun, tumalsik ang dugo. Pagtalsik ng dugo, ayun na, nagkagulo na. Congressman, ano po, nasaktan naman po ba kayo nung nakikipag-rally ka? Nasaktan? Ay nako, di nagasgas. Nagasgas yung clogs ko. Yung mamahaling boots ko, nako, in-score ko pa yun doon sa Glenmore. Ay nako, super kinis ang balat noon. Balat ng kabayo yun Balat ng kabayo. Kanya, ay siyempre, nung nagasgasan yun, ay di na bad trip na ako. Sa galit ko, binuksan ko yung kip-kip kong clutch bag. Binuksan ko, binunot ko yung aking boga. Nako, ay nako. Hindi naman boga yung nabunot ko. Hairbrush lang ang nabunot ko. Nakalimutan ko. Kinumpis ka na nga pala ni Mako ang lahat ng mga baril noon ng mga Pinoy. Kaya ang ginawa ko naman sa susunod, dali-dali kong dinukot sa likod ko ang aking tsako. Ang nakapakulaang yung kanang yung langan nadakna ko, walang tsako. Nakalimutan ko, ay siguro nahulog yung tsaka. Gawin ako'y naka-low waist, pagkakababa ng low waist ko. Kaya yun, nahulog siya. Kaya, gosh, wow, shock, nakakahiya. Shame. May cute ko yukot. Gaya po nung iba, nang hagis din ba kayo ng bato o yung Molotov cocktail or pillboxes? Ay, nako sa gulo noon, hindi na nga ako makapag-isip kung paano ko lalaban So, ginamit ko na lang ang aking instinct and used what I had. Nginat-ngatan ko na lang sila ng gayaan. Ay, ako. Bawal po yan. Freedom of speech the freedom of sign language. Meron pang ang jumbo version yan. Yung gayaan. Ang kala mo. Ayan, yun ang nangyari sa akin. Ang kailangan kong, yan yung mga sinabi ko dun sa aking privilege speech, dun sa aking SONA. September 21 address to the nation. Yan. I do not understand why the Honorable Senator of Batak will say, what do we have to be sorry for? Aba, hanggang ngayon ba ay nakapikit pa siya? Kami matagal na nakamulat. Naalaala ko nung martial law, Battle of Mindiola. Metrocom, with their shields and truncheons, guns and fire hoses, pushed us back.
from Mendiola Bridge, across Legarda, down Recto, across Moraita, retreating, volleyed and thundered, into the valley of death. They outnumbered the 500. Recto in front of me. Roman Super Cinerama to the left of me. Odeon to the right of me. Oh, Geogas, oh, wow, oh, shucks, bomba! Bomba! Bomba movies all over me. Nilito kami ni Marcos noon eh. Nagpakalat ng bomba. Pucha, na-confuse kami. Hindi namin alam kung anong sine ang papanoorin. Nakaw, litong-lito kami eh. Pelikula ng mga sexing artista. Kita ang mga su. Palit. Ang nagahari sa aming kalooban ay makakita lang ng isang puso na magsasabing malaya na siya. But there we were. Uhaw para sa kalayaan. Pero na-distract sa bombe movie ni Merly Fernandez. Oh, Geogas, oh wow, oh shucks. Uhaw, hayok, and the batuta ni Dracula. And then, nagdilim ang paligid. At sa gitna ng madilim na sinihan, na-realize namin ang nangyayari. Kaya, bigla naming itinaas ang aming mga kamay. Itinaas din ang aming mga paa. Ano ga? Pagkalalaki ng mga lintik na daga sa sinihan. Gapusa. Naka, lumaki siguro sa Nutriban ni Imelda. At yung patay. Dahil sa lintik na daga, natapon tuloy ang popcorn ko. Shucks naman. Sayang. Para, tanggalin ang mga... Para, tanggalin ang mga bara. Ipakilala sa iyo ang aking damdamin. Uulit-ulitin at kukulitin hanggang mapansin mo ako. Di mo ba nakikita lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo? Ang hinihingi ko lang ay isang saglit na masilip mo ito. Dumadaan sa iyong harapan, hindi parang hangin lang. Bawat kita sa napakilala, ikaw pa nga'y nagpangiti at napatawa sa mga biro ko. Kinabukasan, nakalimutan pa rin at ang pangalan ko. Ang dinarasal ko lang isang saglit na maalala mo ako. Nanakabang lang kung taong nahibang nasa pag-ibig ng isang babaeng nabubuhay sa panaginip at nangangakong ibibigay ang lahat, maging alipin man habang buhay, kung sa pag-ising lahat magkakatotoo. Bulag ka ba? O bato?
bulag ka ba? O bato? Di mo ba nakikita lahat ng ginagawa ko ay para lang sa'yo? Ang hinihingi ko lang isang saglit na makilala mo ako. Bigla nakabang ang tao na ibang nasa pag-ibig ng isang babaeng nabubuhay sa panaginip at nangangakong ibibigay ang lahat, maging alipin man habang buhay, kung sa pag-ising lahat magkakatotoo. Bulag ka ba? O bato? Bulag ka ba? O bato? Yay! Congratulations! Uy, palakpakan natin sila! Thank you so much. Ang galing nyo! Thank you. Ang galing-galing. First of all, welcome to Bara Bara. Thank you so much for being here. Introducing mo na ang sarili ninyo sa ating audience. Ako nga pala si JM. I'm Darwin. I am Christian. And I'm JR. And we are Wi-Fi! Wi-Fi? Yes, Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi stands for Young Filipinos. May password ba kayo? Baka Iba yung spelling ng Wi-Fi namin sa yung Wi-Fi. It's YFI, which stands for Young Filipinos. Yes. Young Filipinos. Okay, napakaganda ng song ninyo. Original composition daw yan. Opo, this song is composed by Mr. Jeremy Sarmiento and Mr. Jonathan Ferrero. Nice. So what is it about? What is it about? It's about falling in love to someone who doesn't recognize what you feel. And it's already out It's okay. in iTunes also. Ah. Available na siya. Para so po doon sa please- mga nakaka-relate, just download the song on iTunes. It's Yes. called Bulag o Bato. Bulag o Bato by Wi-Fi, out on iTunes. Yes. And baka may gusto pa kayong i-promote na iba ang inyong social media accounts or kung saan pa kayo nagper-perform. We would like to invite everyone to visit our Facebook. It's Wi-Fi, YFI, or Young Filipinos. And on our Instagram and YouTube, it's Wi-Fi Official. Yan. Okay, thank you very much. Sana balikan nyo kami dito sa Thank you Bara for Bara. having us. Thank you Thank so you. much. It's a We'll be pleasure. back. We'll be back for more Bara Bara. Question! Kapag gwapo, maganda ang reporter o kaya malalim ang boses at bilog ang ilong, ay mas totoo ba ang report? Question! Ang mga manunulat ba ng teleserye ay naging writers na rin ba ng mga madrama at masuspense na balita sa gabi? Question! Talagang puputi ba ako pag ginamit ko araw-araw ang sabon na ina-advertise ninyo? 3 taon na kasi, nogdog pa rin ang pamilya namin. Question! Talaga bang pinaninindigan nyo ba yung mga sinasabi nyong wala kayong kinikilingan at wala kayong pinoprotektahan? Question! Porket may tatak na media ang inyong sasakyan, dadaigin nyo pa ba ang ambulansya kung makapag-violate ng traffic rules? Question! Kung magaling umawit ang singer na nag-advertise ng pizza, manok o burger, mas masarap ba to? Question! Kapag may isa kang ginawa na expose, nasasarapan ka ba sa ginagawa mo dahil umaakyat ang broadcaster pogi points mo? Tanggalin ang mga Sandali ah. Si Boss Al, may tatanong lang ako. Boss Al, ano po, anong nangyari? Bakit nananawagan kayo? Nananawagan po ako
sa tatay at nanay ko. Naalala ko nung bata pa ako. Hinagis ako ng tatay ko. Hindi na ako sinalo. Umalis na sila. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin sila. Nasaan kayo nanay ko at tatay ko? Ha? Ano ba yun? Okay guys, alam niyo ba? Ano? Natapos na natin pilot episode! Ayan, sa mga nanonood sa bahay, abangan kami every Monday, 8 p.m. Usap tayo ulit. At hindi kailangan ng magic salamin para lumabas ang totoo. Yes! Bye. Ito yung farewell episode. Hindi pa! Hindi naman. First. Paalam, mga kapatid. Paalam! Anene, PTV4! PTV4! At syempre, ang dating kakalimutan, meron ding replay nito Sunday, 8 p.m. Okay? O sige, magbababay tayo ulit. 1, 2, 3, bye!